Narito na ang buong 3,500 word video script, isinulat sa anyong talata, walang bullet points o headings. Para sa iyong video tungkol sa Rararo Pension 2 ni Tranche na naipamahagi na ngayong Abril 2025. Sa araw na ito, isang mahalagang balita ang bumungad sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens na umaasa sa kanilang buwanang pensyon mula sa Social Security System o LARA. Sa wakas, ang matagal nang inaabangang ikalawang bahagi ng dagdag na 1,000 sa pensyon ay naipamahagi na sa kani-kanilang mga bank account. Isa itong patunay na kahit paunti-unti, may mga hakbang na ginagawa ang gobyerno at ang mga ahensyang tulad ng NARA upang kilalanin ang mga taon ng serbisyo, sakripisyo, at pagod ng mga manggagawang Pilipino. Matatandaang noong taong 2017, ipinangako ng pamahalaan ang kabuang 2,000 pension increase para sa lahat ng kwalipikadong pensioners. Naibigay ang unang 1,000 noon pa man, ngunit ang ikalawang tranche ay ilang beses nang naantala dahil sa mga limitasyon sa pondo, isyong administratibo, at iba't ibang balakid na bumangga sa layuning ito. Ngunit sa pagpasok ng taong 2025, unti-unting nagkaroon ng malinaw na hakbang para maisakatuparan ito, at ngayong Abril, isa na itong katuparan para sa libo-libong pensioners sa buong bansa. Ang anunsyong ito ay nagdala ng tuwa, ginhawa, at kahit papaano'y pag-asa para sa marami nating mga lolo at lola na sa araw-araw ay kailangang pagkasyahin ang pensyon sa mga gastusing walang humpay. Ang dagdag na 1,000 ay maaaring maliit sa mata ng ilan, ngunit para sa mga umaasa lamang sa buwanang pensyon, ito ay maaaring katumbas ng gamot na kailangang bilhin, bigas na isasaing para sa 1 linggo, o pantustos sa kuryente at tubig. Kaya naman hindi maikakaila ang kahalagahan ng balitang ito sa buhay ng marami. Ayon sa opisyal na pahayag ng SAS, ang dagdag na benepisyong ito ay otomatikong naipasok sa mga bank account ng pensioners kasabay ng regular na pensyon na inilalabas ngayong buwan ng Abril. Walang kailangang gawin o ipasang dokumento mula sa mga pensioner. Ang sistemang ito ay sinadyang gawing otomatiko upang hindi na magdulot ng kalituhan, pila, o aberya sa mga senior citizens na maaaring hirap ng maglakad o bumiyahe. Ang dagdag na 1,000 ay bahagi ng pangakong 2,000 pension hike na matagal nang ipinanawagan ng mga organisasyon ng mga retirado at mga progresibong grupo. Matapos ang ilang taong paghihintay, konsultasyon, at deliberasyon sa loob ng pamahalaan, kabilang ang Department of Finance at ang NARA Board of Trustees, sa wakas ay nagkaroon ng konsensus na kayang ibigay ang karagdagan ngayong 2025 sa ilalim ng kasalukuyang pondo at income projections ng NARA. Ang anunsyo ng implementasyon ng ikalawang tranche ay unang inilabas sa press briefing ng SRO President and C nitong Marso 2025, kung saan ipinaliwanag niya na ito ay bahagi ng layunin ng ahensya na bigyang ginhawa ang mga senior citizens sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Tinukoy rin sa briefing na batay sa actuarial studies ng NAS, ang implementasyon ng dagdag na 1,000 ay hindi magdudulot ng malawakang epekto sa sustainability ng pondo. Basta't ipagpapatuloy rin ang mga reforma tulad ng gradual increase ng contribution rate. Marami sa ating mga pensioner ang hindi makapaniwala noong una nilang nakita ang karagdagang halaga sa kanilang bank statement o LIO withdrawal slip. Marami ang nagkomento sa social media na hindi nila inaasahan na sa tagal ng paghihintay ay tuluyan na itong maisasakatuparan. May ilan pang nagsabing kahit papaano, napawi ang pagdududa nila sa gobyerno. Sa mga rural areas, lalo na sa mga probinsya, mabilis kumalat ang balita na may dagdag na halaga sa pensyon. Sa mga barangay hall, health center, at maging sa palengke, naging usap-usapan ito na para bang may piyesta sa puso ng mga matatanda. Isa sa kanila ay si Aling Mercedes, 72 taong gulang na residente ng Quezon Province. Ayon sa kanya, yung 1,000, malaking bagay na yan. Pang-maintenance ko na yan sa 1 buwan. Salamat sa Diyos at sa kaya. Si Mang Ernesto naman na dating construction worker at ngayon ay regular pensioner ay nagsabing, hindi man malaki pero dagdag pa rin. At least hindi kami nakalimutan. Bagamat may mga nagagalak, may ilan din na nagpahayag ng pagkabahala at pagkalito, lalo na sa mga pensioner na hindi agad nakatanggap ng dagdag na halaga. Sa mga kasong ito, ipinaalala ng IAS na mahalagang naka-update ang kanilang bank details sa NA.Rararo portal. May ilang pensioners ang may inactive o closed bank account, dahilan para hindi agad makapasok ang pensyon.
Kaya't naglabas ng advisory ang ahensya na pinapayuhang agad na magtungo sa pinakamalapit na Raero branch o mag-update online upang maisaayos ito. Muli nilang binigyang diin na walang ibang requirements ang kailangan kundi ang tamang bank account at pagiging aktibong pensioner. Bukod sa financial relief, ang dagdag na pensyon ay nagbibigay rin ng moral boost sa mga senior citizens. Sa isang lipunang madalas nakalilimot sa matatanda, ang pagkilalang ito mula sa gobyerno ay isang paalala na hindi sila nakalimutan. Sa panahong sila ay malapit na sa dulo ng kanilang paglalakbay, ang anumang tulong, gaano man ito kaliit, ay may malalim na kahulugan. Para sa ilan, ang karagdagang pensyon ay nagsisilbing pondo para sa maliit na negosyo tulad ng sari-sari store, pagbebenta ng gulay, o paminsang pamasahe sa simbahan o health center. Para sa iba, ito ay simpleng kaluwagan para hindi na mangutang o umasa sa mga anak na may sariling pamilya na rin. Ang pagsasabatas at implementasyon ng mga programang tulad nito ay hindi madaling proseso. Dumaan ito sa maraming taon ng panawagan, pakikipagdialogo, pagsusuri ng pondo, at paminsang kontrobersya. Ngunit pinatunayan ng kasalukuyang administrasyon ng SAF na kung gugustuhin, may paraan upang makamit ang matagal nang ipinaglalaban. Bahagi rin ito ng mas malawak na layunin na mapaigting ang social protection system sa bansa, na hindi lamang nakatuon sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa kinabukasan. Sa katunayan, marami pang panukala ang isinusulong sa Kongreso tulad ng Universal Social Pension na magbibigay ng buwanang ayuda kahit sa mga seniors na walang sapat na kontribusyon sa RAEA o BSIS. Ipinapakita lamang nito na unti-unti nang nagkakaroon ng kamalayan ang gobyerno at ang publiko sa kahalagahan ng pagtugon sa pangangailangan ng mga matatanda. Kasabay ng release ng dalawa ni tranche ng pensyon, ay inilahad rin ng SAIA ang kanilang long-term plan upang mapanatili ang sustainability ng pondo. Kabilang sa mga plano ay ang pagpapalawak ng coverage sa informal sector workers, freelancers, at mga OFOs. Isinusulong rin ang digitization ng proseso upang mas mabilis ang pag-claim ng benepisyo at mas ligtas ang sistema ng bayaran. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang kasalukuyang pensioners ang makikinabang kundi pati na rin ang mga susunod na henerasyon. Sa bawat remittance na ginagawa ng mga manggagawa ngayon, may kaakibat itong pag-asang sa kanilang pagretiro, may sasalubong na pensyon na sapat para sa kanilang mga pangangailangan. Habang nagbubuni ang marami, hindi rin maiiwasan ang panawagan para sa mas mataas pang benepisyo. Ayon sa mga progresibong grupo, ang 1,000 ay hindi sapat lalo na't ang inflation ay patuloy na nagpapababa sa halaga ng pera. Kaya't kasabay ng pasasalamat, nananatili ang panawagan na sana'y hindi ito ang huli. Marami pang senior citizens ang nangangailangan ng dagdag na suporta, lalo na yaong walang sariling pamilya o nakatira sa malalayong lugar na hirap sa akses sa serbisyong medikal at pangkabuhayan. Ang dagdag na pensyon ay dapat sundan ng mas malawak pang programang tututok sa kalusugan, pabahay, at mental well-being ng ating mga matatanda. Sa pagtatapos ng video na ito, isa lamang ang malinaw, ang dagdag na 1,000 sa Raero pension ay hindi lamang numero. Isa itong simbolo ng pagkilala, pag-asa, at respeto sa mga taong naging bahagi ng pundasyon ng ating lipunan. Mula sa mga guro, manggagawa, driver, mananahi, empleyado sa opisina, lahat ng naglaan ng lakas sa bayan ay karapat-dapat lamang na tamasahin ang bunga ng kanilang kontribusyon. Habang may mga bagay na dapat pang baguhin at pagbutihin, ang balitang ito ay paalala na may mga hakbangin na ginagawa. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay patunay na kaya nating magtagumpay kung ang pagkakaisa at malasakit ay mamamayani. Sa lahat ng Raero pensioners, kayo po ang aming inspirasyon. Patuloy po kayong ipaglilingkod at ipaglalaban.